Butika dinhi sa siyudad sa probinsya ng Surigao del Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras ka alas 7:45. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao ng mga radyo man idol Jojo Ferrol og welcome diri sa tuna programa. Adlaw na Sabado na, Pitsa 14 sa buyan sa Marso year 2026. Sa headlines sa itong mga balita, bana-bana 14 ka kilos na tagtuhang shabu o may market value na 95 milyones ka pesos ang nakumpiskara ng mga kadaguanan PDEA. City Councilor Noel Picatre ug City Council Baltasar Abian tagpaningusgan na ang pagpahimutang ng Athletes Village din na sa Maydayan, Borromeo, Magallanes. Oral health importante ngadto na sa tanan na sumaya pa na presidente na Philippine Dental Association Surigao del Norte chapter. Sunod-sunod na committee hearing tagpatawag ng mga sakop ng sangguniang panalawigan kagahapon sa pagtuki sa mga nagkalaing-laing nga tag-refer ilayom na sa ila komitiba. Vice Governor Jed Gokyangke tagapaningusga na kinahanglan balansihon na ang pagpangadyo ng usbaw ng plitihan ngadto isab sa mga matopa opinyon ng mga nagkalaing-laing sektor ini para mabalanse ang ila na padayaga ng ilan na tingwa. Samtang pagpahigayon ng People's Day dito na sa Barangay Talisay sa umabot na Marso 17, hugot na tagpangandaman. Kani Congressman Robert Ace Barber sa Distrito 2, tag-awhag ang tanan ng mga Surigaonon na para na sa pag-welcome ng tanan ng mga bisita na may appeal sa Caraga Regional Athletic Games 2026. Samtang sa balita sa gawas na nasud sa Iran, jaon na sa kapin 2,000 ka mga tao ang mga namatay. Ini partikular na sa matupa, nagpadadyo na tensyon dito na sa Middle East. Samtang sa paugnat sa kusog, NBA star na si Dwight Howard, opisyal na nagretiro na. Samtang sa showbiz, pagpadayag kumpirmasyon ng binibining Pilipinas Universe 2019 na si Gazini Ganados sa isa pag-appeal sa Miss Grand International All-Stars. Samtang sa balitang panghimagas, isa ka baboy ramo na 4 katuig pa lamang nakaangkon ng Guinness World Records sa may pinakadaghan na followers ngadto na sa ija Instagram account. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa atong mga balita, bana-bana 14 kilos o tagatuuhang may market value na moabot sa 95 milyones ka pesos na tagtuuhang shabu ang nakumpiskara na mga kadaguan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ini sa dihang tagpahigayon ang isa ka operasyon ng mga ini sa Jokaganina din na sa may Lipata Port, Barangay Lipata, Surigao City. Nakundiin ini sa pagpanguna ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kaiba ni Sab ang mga kadaguan ng Surigao City Police Station, PNP Maritime o Philippine Coast Guard. Inuman na matupa nakadawat ng impormasyon sa isa ka informante kalabot na sa pasahero ng barko na musakay pasingud-unta sa kauluhan. Base na sa report, ang nakadawat ng tip ang mga otoridad na may kinilo na shabu na tagpahimutang sa ligid ng isa ka Toyota Hilux na may plate number NFE 410. Miresponde sa dadyo na ang mga naglangkong na canine dogs gikan na sa Philippine Coast Guard ug PDEA ug naghatag ininan positibong indikasyon na may illegal na droga sud na sasakinan. Nakilayan ang mga suspect na si Sultan Kininto Kuday, 23 anyos, residente ng Taguig Metro Manila, ug sa pagkuman dyan sa kusudian ng Philippine Drug Enforcement Agency ang suspect
Dagit na isab ang sakinan na tagamit ug ang mga nakuha ng mga tagtuuhang iligal na droga ini para na sa dugang investigasyon ug tagtakda pagsangat ng kaso, partikular na sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Drugs Act of 2002. Sa Badadyon pa, ang nasunod na balita tod sa ijon nan ay Joy Bellberry para na sa mata na hait og tinaw. Tagpaningusgan nila ni City Councilor Noel P. Catre o City Councilor Baltasar Abian ang naila na pagpresentar o pagpaningusog kalabot na sa pagpahimutang ng Athletes Village din na sa Maydayan, Borromeo, Magallanes, and Ciudad. Ini partikular na sa pagpatimaw ng duha ka mga city officials dito na sangguniang Panlalawigan Hall kagahapon para na sa pagpasabot sa isa ka city ordinance na kundiin nagpahimutang sa temporaryo na Athletes Village na kundiin kabahin sa mga aktibidad sa pag-host ng Surigao City na Caraga Regional Athletic Games 2026. Tepek sa nimo pagpasabot ni City Councilor Catre, kalabot na sa katujuan ng Athletes Village. The athletes coming from the different provinces and cities of Region 13 to see what can be offered by the city of Surigao and the province of Surigao del Norte. What will be offered there will be food, items that can be considered as souvenirs, featuring products of Surigao City and neighboring places if there are locators there. Ang tapik sa nang pagpadayag ni City Councilor Noel P. Catre sa habig isab ni City Councilor Baltasar Abian, ija tagatudlo ana mo natinguha sa pagpahimutang ng Athletes Village. Shall be allowed within the athlete village. Number one, the sale of clothing and souvenirs good promoting CLAD 2026 and sale of handicraft and locally made products and vending of food, snack, refreshment and beverages. Mr. Chair, and some other reversible activities. Yeah, Mr. Chair, kung pinamasahan ninyo. Ang tapik sa nang pagpadayag ni City Councilor Baltasar Abian sa nibawaan na kagabi ang opisyal na tag-abrihan na anamon Athletes Village na kundiin din na paimutang sa Maydayan, Borromeo ug Magallanes ug pipila ka mga atleta lagip na isabaan mga coaches ang una na bisita na kagabi ug no pahimutang sa pagpamalita ng mga nakita nila ng mga nagkalaing-laing produkto ng Surigao City ug Surigao del Norte. Sa Rabadadyon pa, sa lugar pa ng mga balita, kani Congressman Robert Ace Barbers ng Distrito 2, sag-awhag ang tanan ng mga Surigaonon sa pag-welcome sa tanan ng mga bisita na diyari diri Surigao City ug Surigao del Norte para na sa pag-apil ng Caraga Regional Athletic Games 2026. Tagatudlo ni na isa ini sa mga dako na aktibidad na kundiin taga-pangandaman ng LGU Surigao City ug Surigao del Norte sa pag-host kuman na tuiga. Mga Surigao, kita maran host naman, no? Una, of course, i-welcome nato mga athletes sa Caraga. No? Dapat padadyo na nato spirit of camaraderie, in sportsmanship, no? Way limbungay, no? Way limbungay. Kaya mga kuandri, mga madlimbungay, dapat way limbung. Okay, dapat fair and honest, no? Ang nato pag-manage na nila na meet, no? Second, siyempre, kahit dakutan daw na contingent, i-welcome na ito ang hospitality ng mga Surigao na welcome ka na mga athletes sa isa. Ang pamahayag ni Congressman Robert Ace Barbers ng Distrito 2. Sa Rabadadyon pa, sinugan pa ng mga balita, oral health, importante ngadto na sa tanan. Inenkos ganong tagpaklaro na presidente ng Philippine Dental Association Surigao del Norte Chapter na si Dr. Evadne Abian Ramos. Ini partikular na sa ija pag-awag sa tanan ng
mato pa mag-toothbrush. Kay kung dili kita manutbrush pagdadyaw, sakit man atong ngipon. So kung mo sakit ang atong ngipon, di kita karadyaw kakaon or indigestion. So sakit anti dyan. Ang so far ba mga batanon kuman, kaysa una lang pa nila, pakilid na lamang nila mga oral health. Kuman, kuha na ba? Lahi na kuman. Lahi na gadget kuman kaysa sa aton bago pa ako na dentist. Medyo ni kuanaan mga tao. Magpa-check up na sila, magpa-cleaning. Ang tapik sa nimong pagpadayag ni Dr. Evadne Abian Ramos, ang presidente ng Philippine Dental Association Surigao del Norte Chapter. Sa Rabadadyon pa, sa dugang pa ng mga balita, Vice Governor Jed Gokyangke, tagapadayag na kinahanglan na balansihon kung ang sektor ng transportasyon ang hatagan ng kahigayunan o pagtugot para na sa pagpausbaw ng plitihan. Ini partikular na agig aksyon na kalabot na sa padadyon na pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel o iban pa ng mga produktong petrolyo, epekto ng tensyon dito na sa Middle East. Discuss nato dyan, together with the transport group and the private sectors, sana na natong mga katawhan kay kinahanglan kita balance, no? Di rasad nato pwede na mag-increase sila na masubrahan sa pag-increase na bugat masagkaradyaw sa ato mga sa publiko. So kinahanglan ini balance, kinahanglan ini mahisgutan sa sektor ng transportasyon. Ang tabik sa nahimong pagpaklaro ni Vice Governor Jed Gokyangke, dugang isab ni na para sa ija, ang pabor isab sidya kung hatagan ng emergency power o ang pagdeklarar ng state of emergency diri sa Pilipinas, resulta sa ato na sinatin hapit kada adlaw ang pag-increase ng mga presyo ng oil products. Tapos na nato pag-convene ko man para ato makita, no? Mahisgutan nato kung unoy advantage kung joy deklarasyon ng state of emergency. Kung amo ba ini nalakang ang makapa-freeze na nato mga presyo sa pamaliton di kun sa fuel kay sahay di nato kontrolado ang fuel. Ato jon himuon. So kinahanglan nato jon istudyuhan, kinahanglan nato jon hisgutan. Ang dugang pagpasabot pa ni Vice Governor Jed Gokyangke. Sa Rabadadyon pa, sa dugang pa ng mga balita, pagpahigayon ng People's Day dito na sa Island Barangays, ang hugot na tagpangandaman na inenkos ganong tagpadayag ni Barangay Kapitan Joey Ibarra ng Barangay Talisay. Tagatudlon na human ang paglusad balik ng People's Day 2026 dito na sa Barangay San Juan, ang tagkaschedule isab na isunod ang ija na barangay sa Barangay Talisay. Tagatudlon nini na sa ija na hibawan na di lamang mga residente na ija na barangay na makabenepisyo sa amo na People's Day 2026, partikular na sa libre na serbisyo gikan na sa mga naglaing-laing mga departamento sa gobyerno syudad, national ahensya o pribadong sektor, kundi lakip na isab ang mga silingan na barangay pareho na sa Barangay Nonok, Barangay Cantiasay, San Pedro o iban pa. San Isidro, padayag pa niini na sa pakuman na ilan na isaba taghimo ang preparasyon ini para na hugot na mapangandaman ang pagpahigayon ng People's Day 2026 dito sa ila barangay. Sa Rabadadyon pa, sa dugang pa ng mga balita, sunod-sunod na committee hearing ang tagpahigayon kagahapon suyod ng sangguniang Panlalawigan Hall ini para na sa nagkalaing-laing mga tag-refer na mga municipal o city ordinance dito na sa konseho sa probinsya. Sa nakuha na impormasyon na inin committee hearing na pinaagi na sa pagpanguna isab nila ni Board Member Kaiser Recabo Jr., lakip na isaba kan na Board Member Noel Christian Catre Jr., Board Member John Cobillan ug iban pa. Sa amo na pagtukian sumaya pa na padayag dito ang diskusyon kalabot na sa mga nagkalaing-laing mga tag-refer na mga municipal o city ordinance sa amoy saba na pagatuki na kundiin tagpahigayon ang committee hearing gikan na buntag hangtod na hapon an uyunan na an himo isab na pag-aprobar ni ini atol na sa ila regular session kuman nagsingabot na Lunes. RMN News, Diretso Balitang Surigao.
Sa Bradyon pa, dirigapon sa Diretso Balitang Surigao, sa balita sa gawas sa nasud sa Iran, kapin 2,000 na ang mga tao na namatay. Lagip na niini ang mga sibilyan o military personnels ini resulta sa sunod-sunod na pag-atake ng Estados Unidos o Israel. Kaiban niini ang unom ka mga US military crew na matod pa namatay sa diyang nupaygayon og refueling sa ilan na taga-sakyan. Inihuman na kalit na nahagsa ang ilan na taga-sakyan na eroplano sa Iraq. Sa paggabanaba na isab ng Human Rights Activist News Agency na mas posible pa na mudaghan na ang ihap sa mga namatay. Nagtuisab si US President Donald Trump na tagtabangan ng Russia sa bakuman na ang Iran na kundiin lagip isab na ijatagtudlo na gumikan sa pagsuporta ng US ngadto na sa Ukraine ug sa na posible na ang Russia ang mitabang isab sa Iran. Hinoon na una na tagpanimakak ng habig ng Russia ang na aligasyon ng US na iniway katinuuran. Lagip na isab na sa pakuman pipila ka mga nasud na ang napadadyo nag-awhag na unta matapos ng tensyon dito na sa Middle East. Balitang Sports. Nagretiro na sa pagduwa sa basketball si NBA star Dwight Howard. Sa iyan na social media account, taga-anunsyo nini ang iyan na pagretiro. Inihuman ang kapin 20 katuig na pagduwa sa NBA. Dugang pa ng Basketball Hall of Famer na may na bilin pa unta si Ja na ija isa ba target pero kinahanglan na mag-move on na. Sugod pa itong 2022 nawaya na magaduwa sa NBA o pinakaulay na si Howard na nagduwa sa Los Angeles Lakers. Atong 2025 ang tag-deklara ini na Pro Basketball Hall of Fame samtang tagatakda isab na magpagawas ng ija na documentary ang amo na basketballista ini particular na sa nahimo ni dyan na career sa NBA lagip na isab sa ija personal na kinabuhi. Nagasugod ang career ni Howard sa Orlando Magic. Inihuman na mapili itong 2004 isip sa NBA draft na kundiin na tagpili isab nini na mahimong pro human ani dyan na paggraduar sa high school. Human an 8 ka season an mi balin isab si Ja na team ngadto na sa Lakers. Lagip isab dito sa Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards o iban pa. Balitang Showbiz. Tag-kumpirmar sa beauty queen na si kanhi binibining Pilipinas Universe 2019 Gazini Ganados ang ija na pag-apil sa matupab Miss Grand International All-Stars na kundiin tagatudlo nini na sa pagpagawa sa ng mga organizers ng Miss Grand International ang nakabahin si Gazini sa matupa tagapakilaya ng mga beauty queen na muapil sa pinakapirmiro na All-Stars pageant and MGI All-Stars ang isa ka special na edisyon na kundiin isa ka beauty contest ug tagtipon dito ang mga veterana ug mga kanhi no apil sa mga nagkalaing-laing national ug international beauty pageants. Ini para na matupa magpaindigay ang mga ini sa isa kadako na international title. An amo na kompetisyon an abri sa mga kandidata na una na mi-apil sa iban pa ng mga pageants. Lagip na isab ang mga nudaog na sa mga international pageants. Lagip isab bisan kon may mga bana na ini, may anak o baka transgender woman. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Trending sa bakuman ang isa ka baboy ramo na kundiin na upat katuig pa ini si Ja pero nakaangko na ng Guinness World Records na may pinakadaghan na followers sa Instagram. Ana mo na baboy ang matupa may 1.1 million na followers. O, tiyaw mo, minilyon ang nagsunod sa ija. Ana mo na record
na naangkon sa Guinness na namon Baboy Ramo an pagpadayag na nagkadaghan an ija ng mga followers na kundiin as of February 23 kumantuiga an kapin 1.1 million na an ija na followers. Ang tag-ija sa amo na Baboy Ramo ang nakilayan na si Mina Alali na kundiin tagatudlo ni na aton Marso 2022 ija tag-adapt an amo na Baboy Ramo na kundiin tag-train isab niini samtang tuyok ka buyan pa lamang sa mga videos na makitaan na amo na Baboy Ramo an makitaan niini kung uno si Jack kalisto sa matupa paggamit ng mga botones ug galakip isab ang pagduwa niini sud sa ila panimayay. May mga voice recordings pa ini ug galakip na isab an murag bata na gamay na pagpasabot sa ija tagsa-tagsa ka mga kinahanglan tagatudlo na bisan kon 4 anyos na amo na Baboy Ramo an ija matupa na mapasabota ngadto na sa nag-ija sa ija kun uno si Jack inteligente matupa may sakto na emosyon na tagpakita ug murag tao isa ba an ija na mga linihukan na sumayapan na gumikan na sa amo na dili kun kasarangan na pagpakita ng talento nan amo na Baboy Ramo ug sa man na ini an kaangkon na nan record sa Guinness World Records. O diba? O kung nadya mga tagbuhi na mga pets diha, lantawa. Okay, basin mga maing laki sab jaon na an ila mga tagsa-tagsa ka mga talento. Kay pareho jaon tagkilayan ang Guinness World Records sa ija na kadaghan sa mga followers, lagip na isab an mga tagpakita niini na mga talento og skills online. Kuman lang pa nila amo na mga jaon si Ja social media usahay didto maangkon nimo kasikatan, laon pa, na kundi na makakwarta pa kao, kung kabayo ka mo gamit sa sakto ni ini. Di lamang abusuhan, laon pa, ug sama na inin Baboy Ramo, an amoy nakaangkon sa pakuman ng pinakabago na Guinness World Records. Oy, maradyo na gumati atay sa mga nagsunod diri sa ato na programa kan Julian Celestine Bungabong, lagi pa kan Manu Datoy o kan Randy Santesas. Ato isab kumustahon ang ato mga suki din na sa Barangay Lipata, na kundiin pipila ka mga pangutana ila tagpadayag kaganin na sa buntag sako. Umandag man tao diri ma'am sa Lipata Port. Jaoy tagpahigayon na operasyon ng PDEA o ato mga gingsakupan ng PNP na may resulta kaganinang kadlaon sa pagkumpiskar na nabana 14 kilos ng tagtuuhang shabu. Joy nadakpan isab na suspect didto na kundin tagtuuhan na dadununta niini an tagdudahang shabu pasingod na sa kauluhan. Congratulations ngadto na sa ato maging sakupan na PDEA Surigao del Norte an ging sakupan isab nan City PNP ug PNP Surigao del Norte. Sa amo na malampusong operasyon na kundi naharang an amo na tagatuhang shabu na ipaagi unta dinha na sa may Lipata Port. Nahala, yan na may oras para sa Bagradyon diri sa ito na programang Diretso Balitang Surigao. Sa ngayon, sa ito na kaibanan diri sa control, si J.O. Batan. Inisab, anidyo na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, Tatak, RMN! RMN News, Diretso Balitang Surigao. Oras tag, alas 8:07. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon